Hello guys! Joyce Yabut Bartolome here! So for today, we'll be doing our sit-down vlog. Alam niyo na yan, after na ating travel, I always share with you my budget and my haul, of course. So yan, in this video, let's do the budget first. So, let's go! So there guys, I have my kodigo here, yung lagi ko namang sinusulat sa notes ko sa inyo. So our trip was last July 27 to 30 for whole days. Ayan, 3 nights in Hong Kong guys. Sobrang bilis lang namin pinlanto. Since nakakita kami ng slot sa aming calendar na pa pwede kaming mag-travel together ni Jello. So ayan, pasensya na kayo sa ating hair for today cause galing tayo sa tulog. I'll be sharing with you our expenses and masasabi ko guys, sobrang hindi siya masakit. Sobrang affordable siya. And iba guys, ang love ko sa Hong Kong ngayon. So ayan, I'll be sharing first our pre-flight na expenses, the usual. So, again, shout out to Ira for letting me know na mayroong discount sa Cathay. Ayan, hoping na next time makapag-travel tayo together. So, we got technically a seat sale from Cathay Pacific na sobrang gusto ko. If magkakasale sila again, I will buy again kasi ang ganda ng service, everything, alam niyo yan. Pinost ko na yan sa TikTok at JY and at Instagram at Yabut Joyce. Yung review natin sa ating Cathay Pacific experience. So, the flight that we got is basically a 1+1 promo of Cathay Pacific at $298. So, ang flight namin, guys, lahat na ng expenses dito, i-each ko na. From HKD to peso na rin, para hindi na kayo mahirapan mag-compute. Pero kung may HKD man, it's at 7.5 times 7.5 to get the peso price. Ang flight namin, guys, each is 9,029.73. Ayan, via Cathay Pacific na pwede kang mamili ng seat. And meron kang kasamang in-flight meal. So, guys, sobrang sulit nito. Tapos, may kasama ka pang 2 luggages at 23 kilos, guys. As nakita nyo, wala masyadong pila sa Cathay Pacific. Sobrang bilis. Sobrang on time din mag-board. So, very good. And then next, we stayed at Prudential Hotel in Jordan along Nathan Road na isa rin sa best decision na ginawa namin dahil ang lapit niya sa lahat. Minus transportation kasi ang daling lakarin ng mga bagay-bagay. Correction guys, ang hotel per night namin at Executive King room is at 5,600. So, ayan, 3 night stay kami. Divided by 2, ayan, ang share ko sa hotel is at 8,460.95. Ayun guys. Tapos, kumuha tayo ng insurance at 263. Sa buong 4 days stay na natin yon. Kumuha rin tayo ng wifi at 841.95 na sobra ka-duper bilis. At sobrang tagal na whole day na namin siya ginagamit. Hindi na namin sinacharge yun. The best yun. Tapos sobrang bilis talaga. As in, no joke. Tuwa si Jello kasi nagamit niya rin nung nag-work from Hong Kong siya ng isang gabi. And then we got an octopus card at 704 pesos, 0.2. Ito guys, nakalimutan ko lang kasi $50 siya na magagamit mo na octopus card. Tapos meron nga palang $50 na voucher yon to buy in the duty free. Nakalimutan ko naman yun. Sayang naman. So yun, 700 pesos. Good na siya. So, my pre-flight expenses, yon, flight, hotel, insurance, wifi, octopus for 1 is at 19,299.82. Basically, guys, ito na yung big chunk na babayaran nyo. Yung hotel nyo, yung flight nyo, makakarating na kayo doon. Ito na yun. So, dito na tayo guys sa exciting part, yung daily expenses natin kasi na-shock ako. Ang mura niya. Oo, ang mura niya. Kasi ang babayaran mo na lang basically is yung transportation mo additional tsaka yung kakainin mo. Tatanggalin ko lahat dito guys yung shopping kasi variable naman yun. Iba-iba naman tayo ng type of shoppers. Yung iba talaga splurge sila, iba naman sobrang save. So ito, ipapakita ko na lang sa inyo yung talagang expense na pagkain lang kasi dyan tayo magkakatalo-talo. Kasi yung pagkain din sa Hong Kong, ano yan, parang nagkakalapit lang naman yung chains, fast food chains niya sa mga regular na restaurants nila. So, yun, let's do this. Ayan. Tapos, kung magtatanong din kayo, anong klaseng traveler tayo,
ano po tayo ngayon, hindi tayo budget traveler, pero yun, ano lang tayo, kung saan ang gusto natin kainan. So, ayan. Let's do our daily budget. So, July 27, our day 1, dumating na kami, diba, sa hotel namin, around 4 p.m. guys. So, para lang makita nyo, di ba, ang ginawa pala namin guys is nag-withdraw kami. Withdraw namin is 2,500 HKD each, or in peso, 18,800. So, parang, ang charge lang naman dun sa ATM, parang around 100 pesos lang. So, hindi naman siya ganun kasakit. So, ayan. Nag-bus kami para makita nyo. Pero, tinap namin to through Octopus card na. Bus to hotel is 260 pesos. Yun ang pinakamurang option, guys, to take the bus. So, kung magsistay kayo around TST, yon, sulit yon kasi yung bus stop malapit din. Kung dun kayo sa hotel namin, katapat nyo lang talaga yung bus stop. Kasi parang 700 pesos yung airport express nila. Tapos mas mahal syempre kung magpapatransfer ka through car. So yon, nagpa-reload din kami ng Octopus card namin ng 100 HKD or 750 pesos guys. Ayan na. Yung total of 150 HKD namin na Octopus card, nagamit na namin siya till the end of our trip. Parang may natira pa doon mga 10 HKD. Carry yun. And then, kumain kami sa Legendary Yatlok. Ayan, ang mga pagkain dito ay divided by 2 na. Nakita niyo naman sa vlog natin yung mga kinain natin. Ang ginastos ko doon is 100 HKD or 750 pesos na sobrang sarap, guys. Michelin star yun. Kumain kayo doon. And then, pumunta ako sa Sasa, namili ako. Ito, yung mga shopping ko siya personal. Dapat nga, tanggalin ko na siya sa expense. Mamaya without shopping na sasabihin ko. 547 lang naman. Tapos kumain kami ng ice cream, yung soft serve ice cream nila at 97.50 pesos. So, just for day 1 without shopping, ang ginastos ko is 1,857.50 na sobrang under sa ating 5K per day budget. So, very good yan. So, for day 2, guys, here's our expenses. So, in the morning, we had a breakfast brunch na pala, guys, sa Australian Dairy Co. Ang ginastos ko doon sa part ko, 982.50. At medyo pricey siya, sa breakfast. Pero, guys, yun na yung lahat ng gusto kong kainin. So, perfect na yun. Nasatisfy na lahat ng craving ko. Tapos, ang ginastos na lang namin dahil busog na kami is dinner na. Nag-max noodles kami at 1,260. So, for that day, food lang naman ang ginastos natin. Tinanggal ko na dito yung mga shopping ko. 2,242.50 lang. So, on the next day, July 23, nag-breakfast kami. Kumuha kami ng breakfast na bread. Ayun, ang ginastos ko is at 307.5. Yun na yun, yung dalawang egg tart, pineapple bun, saka yung milk tea. Mura na yun, guys. Tapos, kumain kami sa Cafe de Coral for lunch at 487.50. Tapos, nag-dinner kami ng noodles, guys, at 135 HKD. Ayun, divided by 2, that's 506.25. So, for day 3, basically, kumain lang tayo. Ang ginastos ko is at 1,301.25. Yun, diba? Mura lang. 1K per day. Not bad, no? Tapos, on our last day, ayun, half day na lang naman tayo. Kumain kami. Nakita nyo naman na talaga namang sabi ni Jello, konti lang. Pero, in-order ko lahat ng gusto ko. Sa Dim Dim Sum, 98 HKD ang ginastos ko or 738.75. Tapos, kumain kami sa Bakehouse tinry namin. Guys, sobrang sarap. Feeling ko makikrave ako doon. So, kung meron kayong reco na masarap na egg tart dito sa Manila, pass muna sa Lord's Toast. Yung mas masarap pa, i-level up pa natin. Ang next kong gusto is yung sa Marriott Hotel. Pero yun, kung may alam kayo, let me know. Sarap doon. So, for 3 na, na tart, that's 281.25. 6 yung binili namin na box. Times 2 nyo na lang. And then, namili lang ako ng inumin. And last pa sa lubong sa 7-Eleven at 300 pesos. So, sa last day namin, ang ginastos ko is 1,320 pesos. So, yun lang. Yun lang ang mga ginastos natin, guys. Sobrang bilis. Masasabi ko lang, guys, sobrang saya ng Hong Kong ko ngayon kasi nga natatakot ako nung binook ko to. Alam kong si Jello is hindi siya masyadong matutuwa dahil 1, ayaw nun sa mainit, guys. Then 2,
nasanay kasi siya sa Japan, di ba? Na chill at very polite ang mga tao. Kasi nga, di ba, nagka-stereotype tayo na sa Hong Kong, napaka-rude ng mga tao. Dati na-experience namin yan, lalo na noong unang punta namin, na parang walang gustong tumulong or anything. Kasi nga guys, yung mga tao doon, minding their own business. So, wala kaming na-encounter na rude. Tapos guys, diba naalala nyo, yung dessert namin na isang gabi na free. Dahil sa small gestures, nakakakilig talaga. So yun, kindness goes a long way talaga. Sobrang saya ng Hong Kong trip namin. Kapag nag-uusap nga kami ni Jello, tinatanong siya, so, kamusta? Sabi niya, ang maaalala ko na sa Hong Kong ngayon is, ang sarap pala ng mga pagkain doon. Kasi tawa naman, ang laking thank you sa TikTok, sa mga social media platforms ngayon na nagsishare kung saan masarap kumain. Kasi, mas nare-ready yung mga tao kung saan ba dapat para hindi kayo nag-waste ng time to eat and explore. Maganda naman mag-explore, guys, pero at least may expectation kayo where to go, lalo na yung sa mga hindi adventurous na kumain. Yun nga, kasi yung iba, ang tendency, kakain na lang sila sa McDo, ganyan, na hindi nila alam, mas marami pang pwedeng kainin na masasarap para ma-taste mo talaga yung feels ng isang country. So yan, Hong Kong is one of the best countries for food din. Sobrang saya. Kasi nga, guys, ang reason lang for us to go to Hong Kong is nakikrave talaga ako ng Hong Kong food, guys. Lagi lang akong nag-eat fresh, ang mga may alam dyan. Kung nakikrave kayo ng Hong Kong food, eat fresh kami kumakain. Gusto ko lang talaga ng roast. Tapos yun, perfecto. Ang saya ko. Nakain ko naman most of the cravings ko sa Hong Kong at ang mata ko naman ay busog na busog sa lahat ng luxury stores na pasukan natin. Nakapagdagdag na naman tayo ng mga list na gusto nating bilhin, guys. Grabe. Kasi ang babait din ng mga SA ngayon. Yun nga, sabi ko kay Jello, parang ngayon hindi ka na may intimidate pumasok sa luxury stores kasi lahat sila nakangiti, guys. Tapos ini-entertain ka nila kahit na hindi ka bibili. Kunyari, sasabihin mo, I'll still look around. Parang sila, yeah, here's my card. Let me know. Tapos yung pinagbilan ko nito, ayan, mamaya chika time ko na lang pala. So yun guys, basically, I love Hong Kong. Ang total natin is 26,021.07. Lahat na yun, may flight ka na maganda, may hotel ka na maganda. Kumain ka nang hindi mo tinitingnan yung pera, ay yung babayaran mo sa menu, kainin mo lang yung gusto mo. 26,000, ayan guys, I think naman, mapag-iipunan yan kung gusto mo talagang mag-relax and mag-travel to see the world. Wow! Guys, ayan, baka nag-iba ng konti ang angleism natin because nag-change ako to phone. Nalubat na ang aking DJI Pocket 3. So, yan, I'll be sharing with you guys my haul in Hong Kong! Ayan guys, hindi naman gano'ng karami yung binili natin guys dahil pigilan natin ang sarili natin at yung mga ibang gusto natin ay hindi available, so perfecto na yun para konti ang gastusin natin. So, let's start first with the food. If you wanna buy pasalubong, go to DS Groceries guys. Sabi rin doon ng mga Pinoy na, yung may Pinoy tayo nakachikahan, doon daw pinakamura. So, if you wanna buy chocolates, noodles and all, nandun lahat. So, ito yung mga sample na binili namin. Yung iba kasi na ipamigay na. So, yan. Nakabili ako ng almond chocolate. Parang around 150 pesos lang to. Ayan, mga Toblerone nila, guys. May mas malalaki pang bars. Si Jello nakain na yung iba. 150 pesos lang din to. Tapos, ito namang Belgian chocolate, guys. 2 for 50 HKD. Kano ba yun? Check natin. Mura na to, kaya marami kami binili nun. 375 dalawa na. Mura nun. Tapos bumili ako guys kasi na-remember ko for my first Hong Kong trip, ang pinibili ko talaga mga cup noodles kasi comfort food ko talaga ang mga noodles guys. Yung iba, napamigay ko na rin. Ayan, yung big noodles. Ayan, yung mga mahilig, diba, sikat sa Japan yung kanilang seafood. Ito naman, spicy seafood flavor at ito, sobrang marirave ko to. Tom yum naman siya, spicy din. Hindi ko nabasa, puro spicy pala mga nakuha ko. Tapos si Jello naman guys, nakakita siya kasi diba, alam niyo yan, sa mga Thailand trip ko, lagi nagtatanong yan kung may instant Thai tea siya. So, nakita kami, hindi na ako magkakaproblema at di muna tayo bawalik ng Thailand dahil may stock po tayo. Ayan, nakabili po tayo ng dalawa niyan.
And then, bumili rin ako ng sikat na drink sa may Hong Kong. Alam nyo naman na lagi nating souvenir sa sarili natin ay ang drink ng Hong Kong. So, bumili ako ng VLT. This is a lemon iced tea. Ayan guys, masarap din to. Hindi siya milk tea guys, lemon tea siya. Mahilig sa Hong Kong maglagay ng lemon sa tea at sa kanilang Coke. Yan. So, yan. Sa Sasa naman, Sasa is like their Watsons in Hong Kong. If you wanna have, or if you wanna shop anything cosmetic, makeup, ano pa ba? May mga perfume. Sobrang daming perfume doon, guys. Punta kayo sa Sasa. Heaven talaga siya. So, guys, sobrang dami kong nabudol. Yan, hindi ko pa napapa-out dahil nga ipapakita ko pa sa inyo. Nagbudol ako guys na dry shampoo. Ayan guys, sa mga oily hair na girls like me. Ayan guys, kasi ako talaga, chika time, nagwawash ako ng hair morning at gabi. Kasi kapag hindi, mag-oil up talaga yung buhok ko. Tapos na-realize ko, parang lalo na kapag, alam mo yun, pag gumagamit kayo ng Matomage, yung nireko ko sa inyo, maganda yun guys, yung sa Japan. Pero kasi, kapag nagpi-POV lens kasi ako, sleek talaga itsura ko, nakapuni. Pero parang 2 to 3 days pa after washing, dun lang nawawala yung pagkalagkit ng hair. So sabi ko, shocks, ayoko doon. So, yan, bumili ako ng dry shampoo na sobra namang natuwang-tuwa rin kayo. Ito yung first batch. 3 plastic yan. May isa pa doon. Na puro dry shampoo lang, guys. So, yan. Sobrang marirave ko to. Nakita ko rin siya sa YouTube na reviews. Magaganda rin. So, yan. Perfecto. Thank you so much sa lahat ng nagpasabay. Ngayon, nag-gets ko na, guys. Para hindi tayo hilo-hilo. Every time we travel, I'll reco na lang sa inyo, guys. Yung mga talagang gagamitin ko. Para hindi tayo talon ng talon from one place to the other. So, kung anong mga reco ko, ipopost ko siya on my IG at Yabut Joyce Ann. Tapos, yun, mag-message na lang kayo kung magpapasabay kayo. Kasi nga, ang hirap din. Kaya diba nag-stop ako magpasabay sa iba kong trips. Kasi minsan maglalakad na ako guys naman. 2 kilometers, 3 kilometers para tingnan yung pinapapasabay nyo. Tapos, pagka nandun na, hindi naman ginugo. Ba't naman ganon? Yun guys. So, saludo rin ako sa mga nagpapapasabay. Kasi, mahirap siya guys, no? Bukod sa swipe ka muna before nila bayaran, maglalakad ka, hahanapin mo, hahanap ka ng stock, hahanap ka ng kulay, alam mo yun, matrabaho siya guys, in fairness naman sa pasabayer. So, yung mga little lang na pasabay fee guys, sulit na yun, kasi nga kung hindi pa kayo makakapunta sa country na yun, i-go nyo na yan, mga sis, mura na yan. Ang binabayaran nyo dun guys, is yung effort ng tao to look for the thing that gusto mong ipabili. So, yan. Ito, dry shampoo siya. Pero may iba akong nabili dito na, ayan, yung mga, in fairness naman sa akin, very good naman ako na napigilan ko ang sarili kong bumili ng kung ano-ano. Binili ko lang yung mga kailangan talaga. Kasi nga, may upcoming trip tayo para makagastos pa tayo doon. Girl math yan. Konti lang ang gastos para pwede pang mag-next gastos. Ganarn. So yan, bumili ako ng Shiseido na eyelash curler kasi June na palitan yung ginagamit ko. Ayan. Sa Hong Kong meron sa Sasa, meron din sa Don Quijote. Nito kung magja-Japan kayo, Thailand, lagi naman may Don Quijote. And then bumili ako ng Heroin Make. Lagi ko tong nire-rave sa inyo. Mura na rin siya. Parang mga around 550 lang yata to sa Sasa. Yung brown ang ginagamit ko guys para hindi naman harsh na itim ang ating eyeliner. And then next, dahil nga mainit sa Pilipinas guys, gusto ko ng pang-refresh. Bumili ako ng Biore Zero. Ano to guys? Body sheets. Yun guys. Meron akong isa. Paubos na siya. Bumili ako ngayon. 20 lang. Sana enough na to. Ayan guys. Kung gusto nyo ng hacks, diba iba merong parang mist para malamigan. Cooling spray. Ito naman, cooling sheets siya. So yan. A must buy din kapag nasa ibang bansa kayo. So yun. Yun lang naman ang binili natin for the makeup category. Hindi tayo bumili sa Sephora.
Kasi walang nag-spark sa akin. May mga lipstick pa naman ako. So, perfecto. Next, dahil nga guys, magbabalik alindog program tayo. Ang laki guys ng tinaba ko. Ginain ko ng weight dahil nga hindi ako nakapag-workout after nung Thailand natin, which is 3 months ago na guys. Kasi nga, daming sumakit. Yung knees ko parang, ay, nasipa ko kayo. Yung knees ko, nagka-injury siya. So, yun. Natakot na ako mag-workout. Pero babalik na ako kasi nga ayoko nang bumigat. So, bumili tayo sa Lululemon. And we're back. So, yan guys. Namili ako sa Lululemon sa outlet. Bakit doon? Ang daming Lululemon around Hong Kong. Pero, guys, masakit pa siya. Kasi parang isang sports bra. 4K, 5K, ayun. So, sa may outlet, sa may, Citygate outlet, sa Tung Chung, guys, if you wanna go there, kung hindi naman kayo, particular kung bago ba yan sa season, you can go there kasi, guys, mas marami kong bumibili, nasa 50% off ang iyong bill. So, good yon. So, starting off, baka i-share ko rin dito yung itsura ng nasuot ko na. Ito, guys, 70% off ko pang nabili to. So, parang 1,000 pesos na lang siya. Ayan, mahilig din kasi ako sa print. Yan. And then, bumili ako ng Barbie pink, syempre. As a pink girl, ito naman, 50 off siya. Ayan, meron akong video nito. Ito. Tapos, bumili din ako, syempre, ng leggings. Bumili ako ng isang rib na black. Ayan. At bumili ako ng isang printed. And, so yan, just for 4 items guys, that's already 10,500. So yun, imaginein mo, 4 na items, 10,000, masakit pa rin siya. Pero mas masakit guys kung 20,000 ko siyang binili. Patapos na tayo, ang bilis no, wala tayo masyado palang binili. Bumili tayo sa Goyard pero hindi para sa atin. May nagpapasabay. Hindi tayo nakabili ng sa atin dahil yung mini Anjo na puti ay hindi daw available. So sa mga nagtatanong kung magkano ang presyo ng mini Anjo, nasa 150 pesos siya guys. Yan, comment down below kung worth it ba siya sa mga meron na sa inyo dyan. Pero ako kasi nagko-compute ako if mag-Europe kami. Ayan, isasabi na manifest natin. Mag-Europe kami. Sinasabi ko na sa inyo. Sa December, yan ang plan. Parang feeling ko mas mura doon ng mga 30,000. So, pinigil-pigilan ko muna ang sarili kong bumili doon. Pero kung si Jello ang tatanungin, sabi niya sa akin, bakit mo pahihintayin yung ititipid mo na 30,000 kung magagamit mo na siya ngayon? Yun, ganun kasi mag-compute yung asawa ko. Parang, if you want it now, go get it. Kasi nga, ayun, magagamit mo na siya. Kasi like yung binili niya na Rolex, guys, sa Japan, mas mura sa Hong Kong ng mga 40,000 din. So, yun guys. Mag-check din kayo. Kapag relo pala, mas mura sa Hong Kong. Pero mga bags, lalo na mga European bags, mas mura syempre sa Europe. Tsaka, wala kasing tax refund sa Hong Kong, guys. Kaya yun, kung bibili kayo, kung ipapasabay kayo, comment nyo na, i-message nyo na ako sa IG. Sabay-sabay tayong mag-ipon at magbudulan sa December. Ayun, so yan. Yan, may nakipabili sa akin ng wallet. Ayan, pwede natin ilagay dito yung photo. Maganda siya guys, kasi nga, maganda naman talaga ang leather ng Goyard. Alam nyo na yan. So, yan. Ang sabi ko lang sa sarili ko ay delayed gratification muna tayo sa aking Goyard dahil wala rin namang stock. Tama lang yun. Ito naman ang ating unexpected na buy sa Hong Kong, guys. Anything talaga sa kulay na to ay nag-spark talaga ang mga mata ko. So, yan. Ito na. Nakapag-uwi tayo ng panibagong bag. Hindi tayo nakabili sa Hermes dahil nung pumasok ako ng Hermes sa may airport, wala yung color na gusto ko. Ang next ko kasing target for Hermes is yung chip or chipre. Ayan, guys. Ang binigay sa akin, leopard print. Guys, rar talaga. Hindi ko gusto yon. So, ito na! Nagpunta kami, guys, sa Florencia Outlet. Ano siya, guys? Mall siya ng luxury, kung hindi nyo pa napanood, panoorin nyo dito. Pero ang stores na nandun, may Bottega, Balenciaga, Valentino, Burberry, Prada. Ayan, mura, guys. Kasi syempre sa outlet, may mga naka 70% off. Tapos, pero yung mga styles nila is yung mga
previous seasons na guys, mga 2 to 3 years ng seasons. Tapos meron ding mga styles doon na alam mo from the outlet talaga na okay lang naman kasi pareho rin ang quality yun guys. So yan, sa mga gusto ng luxury things na ano pa, budgeted pa, you can go to the outlet stores kasi guys, ang laki ng matitipid nyo. Tapos, yan lang. Mapapasaya nyo ang mga sarili nyo. So, ayan! Ayan guys. Share ko sa inyo. Let's unbox. Ayan, first natin yung unbox dito ang aking kauna-unahang Bottega Veneta na feeling ko ay na-manifest kong bilhin. Kakanood ko rin sa haul ni Mimiya. Nanood kasi ako ng kanyang Euro, Paris, saan niya ba binili? Sa Italy niya binili ang kanyang Bottega. Meron ang sikat na Jody ngayon na bag doon din sa store, pero nakita niyo ang kulay ay napakatingkad naman po talaga. Blue, red, at yung sabi ni Zelo, yung kunyan parang gloves naman yan kasi yung maliit yung mini na Jody, yung pinakita ko sa kanya, hindi niya daw type. May isa akong type naman, yung parang dumpling bag naman. Kaso, hindi ko siya color. So, dapat wala na akong bibilin. Pero, paglingon ko, mga sis, guys, nakakita ako ng color. Tsan-tsanan! Alam niyo na to. Comment down below kung anong kulay ang kinuha ko. Yan. Sa mga nakakakilala sa akin. Ito po. Kumuha po tayo ng bag. Hindi ko lang alam guys yung pangalan niya ha. Tapos, kudos pala sa SA kasi nga, wala masyadong tao dahil pumunta kami ng Monday. Kasi pag namimili ako guys, nahihiya kasi ako kapag ay may susunod ng SA sa'yo. Alam mo yun? Gusto ko kasi maglulok muna ako around, tapos pag ready na ako makipagtsikahan kung how much, what's the color, may iba bang ganito, yun. So, ganun yung SA. Hinayaan niya muna ako mag-ikot-ikot. Tapos, nung parang, can I help you? What are you looking for? Ayun na, tinanong ko muna kung may Jody. May Jody. Guys, in fairness naman din sa Hong Kong, kahit saan na pinasukan ko na stores, well, except for Goyard na wala palang white. Ayun guys, very helpful lahat ng SA. Lahat sila ay nakangiti. Wala akong na-encounter na, yung dati diba, parang serious na, wala akong pambili. Parang ganon. Ngayon hindi. Lahat may chance to see. Diba? Lahat ay may character development na, which I love. Yun guys, like sinabi, magpapakita lang ako ng bag. So, ito na. Nung nakita ko siya guys, ang sabi ko ay, she's the one. Ay, sana all. Nakita na ang the one. So, ayan na yung sinasabi. So, I got a shoulder bag from Bottega Veneta. Ooh, look at it pretty. Look at it beaut. Look at it pretty. Ano daw? Ayan. Ayan guys, ang ganda-ganda niya. Kasi naghahanap ako ng alternative na kili-kili shoulder bag sa aking pochette na LV kasi nga gamit na siya, used and abused na siya, pero hindi ko pa siya i-let go dahil love na love ko yun. Lahat kasi guys kasha. Ang doon, ang like ko tinatanong, can my phone fit? Can. Kapag pwede, pasok. Actually guys, ang mga kasha dito, kasha ang phone ko, kasha ang wallet ko. Ayan very spacious siya. Tingnan nga natin, baka may pangalan dito. Ayan guys, andito ang kanyang care card. Hindi ko alam guys, comment down below kung alam nyo. Kasi wala din siya sa mga usual stores ng Bottega dahil nga pang outlet siya. Pero, ang ganda talaga. Leather yan guys. Tapos alam nyo ba na ang seller ka ba? Ayan, nagpa-practice na ako kasi may live selling ako soon na project. So, ayan, alam nyo ba mga sis, na ang Bottega Veneta ay may lifetime na warranty. Kung nagka-scratch yan or nagka-something yan, pwede mong ibalik sa store at i-refresh na inyong bag. So, ano nang hinihintay nyo? Buy na! Wow! So, yun. Kasha ang phone ko, kasha yung DJI ko dito, kasha yung wallet ko, kasha pa ang alcohol, kasha ang lipstick, kasha ang powder. So, yan. Perfecto! Diba? Bumili ka ng bag na magagamit mo talaga for a long time. Tapos, imaginein mo, kapag nagkaanak ako na babae, tapos tinigil ko na ang obsession ko sa pink, ang cute kaya nito sa kanya. So, yan. Pamana. Wow. At ang pinakamaganda pa doon, diba nga guys, sa outlet ko siya nabili. Tapos, parang nasa 30% off na siya. Nung magbabayad na ako, ang sabi ng asawa ko,
Hatian kita. Yun, ang pinakagusto nating marinig. Ayan si Jello. Kasi ang mga luxury namin, guys, hati kami sa travel, 'di ba? Alam niyo yan, kanya-kanya kami ng pera. Kapag gusto mong bumili ng luho mo, bahala ka, basta may pera ka. Kung kaya mo, kung hindi masakit sa'yo. Tapos, ano yan, si Jello magsasabi lang yan kapag o sige na, ako na magbabayad or sharean kita. So, ito isa sa mga shinare niya sa akin. Ayan guys, thank you so much asawa ko. Shoutout sa'yo. At guys, maghanap kayo. Nakita niyo yung kanta natin? Kung ako'y mag-aasawa. Ayan, mag-asawa kayo ng mahaba ang pasensya, lalo na kung shopaholic kayo. Guys, salamat sa asawa ko. Naghihintay lang siya sa store. Tapos kapag babalik na ako at nakapamili na ako, nakangiti lang siya. Diba? Ang saya ng buhay na nakangiti lang. Kasi yung iba parang yung may pagganon pa. Ay guys, supportahan nyo kung saan masaya. So kung masaya rin ang asawa ko sa pagtakbo, support all the way. Ayan. Ayan. Dahil pa sinabi, no, shinout out pa. Kasi nga, ayun, hinadian niya ako dito. Thank you so much, Honey Bunch. Ang cute. So yan. Ano naman to, wala tayong perfume na nabili ngayon sa trip natin dahil wala akong nagustuhan. Pero meron naman tayong bag na babalikan na, uy, binili ko to sa Hong Kong. Ito ang souvenir natin. At lifetime na nating magagamit dahil may lifetime warranty. Ang Bottega Veneta. Yun lang naman. Ayun guys, mga tips sa Hong Kong ngayon. Sobrang saya ng pumunta sa Hong Kong guys. Alam mo yun, perfect getaway siya kapag kailangan mo lang ng another scenery, ibang change of scenery for 3 to 4 days, ganyan guys, ang saya. Feeling ko minsan pag nag-crave tayo ng goose, baka, diba, punta tayo, lalo na kung naka-seat sale. Yun, perfect guys. Ang mga na-realize ko dito na very thankful ako kasi nakaka-afford na tayo ng comfortable na airline, diba? Imagine na kapag Cathay Pacific na tayo for the first time, yun, at ang goal natin, diba, sabi ko sa inyo, malay mo naman, naniniwala kasi ako sa manifesting, ang sasabihin na sa'yo, okay, what's your boarding, what's your seat number? Turn to the left. Comment down below kung alam niyo ang meaning ko pag sinabi sa inyo, turn to the left. Ayun, yun ang goal natin, guys, no? Sa Material Girl. Siguro bagong series natin yan. Hello, Material Girls! Wow, charot. Kasi nga, ang hilig sa shopping. Tapos, ano ba? Ang saya ko. Kasi yun nga, dati sa Hong Kong, na-experience ko pa dyan yung nag-stay kami sa hotel na sobrang liit. 4 kami sa hotel, parang 10 to 12 square meters lang. Ngayon, very comfortable naman tayo. Ayan, tapos kumain tayo ng hindi rin natin, alam mo yun, yung parang, hanggang dito lang. Ganon, hindi rin. Alam mo yun, ang saya na nag-pay off na yung mga hard work natin. Luluha ka pa girl. Kasi nga, alam nyo kung gano'ng super ka-duper busy natin from June. Kaya hindi tayo nakapag-travel after ng Thailand kasi nga napunta tayo sa wedding season. Kasi nga tayo po si POV Lens. Lagay natin dito. Bang! Kapag ka nangangailangan kayo ng wedding and event content creator, I'm here for you. I'll be shooting all the behind the scenes for you. Tapos yun, ang saya din namin kasi while we're in Hong Kong, tuloy-tuloy naman ang aming spot. Araw-araw merong tao sa aming Airbnb. Tapos patuloy pa rin ang ating collaboration sa mga brand. Diba? During Hong Kong trip, ang dami nating naka-work. Nag-work tayo with Silka, with Koji-san, Tapos Targus PH, guys. Gumagawa din tayo ng reels for them. So, yan! Work hard lang so that you can enjoy life. Ayan, guys. Always remember din na spend within your means. Huwag po tayong gumastos at alam mo yun, bumili ng mga bagay na hindi naman natin afford. So, yun. Ang rule lang naman dyan, mamili kayo ng something kapag kaya mo na siyang bilhin 10 times, mga ganon, para hindi masakit. So, yan! Yan lang naman, guys, ang chika natin for today. Hope you like our Hong Kong series. Alam ko may mga naghihintay sa inyo ng travel at ako rin naman, hinintay-hintay ko. Hindi ito yung typical natin na touristy things, pero ito yung mga pwede natin gawin. Kung gusto nyo lang pumunta ng Hong Kong to relax, to have time with your husband, with your partner, and yun, to have a getaway sa very busy season sa work. So, yan! Yan! Comment down below sa favorite part nyo ng vlog. So, yan guys. At meron tayong ibubuk. Ibubuk ko pala ngayon actually.
na next trip natin for the holidays naman ng August. Yun guys, tuloy-tuloy dahil may oras tayo, tapos mabibisi na naman po tayo, syempre ng bare months. December na ang next. So, ayan, thank you so much also for supporting the daily vlogs. Salamat sa inyo na sabi nyo, tuloy ko pa din ang daily vlogs natin kapag walang travel vlogs. Hello sa mga friendship natin here on YouTube. Salamat for always supporting and commenting on the vlogs. Ayun lang. Na-miss ko kayong katsikahan, guys. Sana na-miss nyo rin ang ating mga sit-down vlogs, ang ating travel vlogs. So, yan. Thank you so much for watching, guys. Yun lang. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel and follow all my social media accounts at YaWithJoyceAnn on Instagram and ChiJY on TikTok. And don't forget to use my Klook code, JoyceChiKlook, to get 5% discount, guys. Diba? Tipid hacks din tayo while traveling. Pwede tayong mag-travel ng matipid. Wow, coming from me. Pero yun guys, you have your ways. Ayan, iba-iba naman tayo ng budget. So, yan! Enjoy your trip! At kung pupunta kayo ng Hong Kong, sana ay nakatulong itong vlog na ito. Where to eat, where to shop. Yan! Thank you so much for watching. Have a good day, everyone. Bye!